Si Glenn Chong, isa ito sa number one na beater kay Marcos at kay First Lady Liza Marcos samantalang noon no? Grabe, tuduhin mo dito Pero nung hindi nabigyan ng posisyon, sabi niya ni Gadon, no? Hindi nabigyan ng posisyon, birado na ngayon. Rat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. So yan ang issue ngayon ni Glenn Chong. Ang pula sa kanya, hindi ka lang kasi nabigyan ng posisyon, kaya nagkakaganyan ka, no? Ayaw mong tumigil dahil wala kang posisyon. Yun kasi ano ba kasi expectation mo? Kasi baka naman di ka pinagkakatiwalaan ng presidente. Bagamat may pinagsamahan kayo ni First Lady, siguro napansin niya hindi ka efficient o hindi ka makakatulong sa gobyernong ito, hindi ka in-appoint. Diba? Yun lang yun Kasi kung gusto ka ng administrasyon, nakitaan ka ng potential, uy, mahusay ito. Pwedeng hawakan niya ang COMELEC, pwedeng hawakan niya itong department na ito, o etc. etc. Kung mahusay ka, bigyan ka ng posisyon. O kung pinagkakatiwalaan ka, not necessarily magaling ka Pero kung may tiwala sa iyo, appoint ka dyan Kasi trust yan Kung walang tiwala sa iyo, bakit ka bibigyan ng posisyon? Isa ito si Glenn Chong sa ganyan ang naging tadhana niya, no? Nung hindi siya nabigyan ng posisyon, birada. Walang tigil. Sira ng sira, siniraan ng siniraan na ang gobyerno. At kung ano-ano pang sinasabi, kaya may ganito siyang affidavit, etc., etc. Wala nang tigil itong si Glenn Chong. At nagsalita siya dito, sabi niya, siya daw po ang tumanggi. Tumanggi daw siya sa alok na posisyon. So, basahin natin itong push. Actually, 2 days ago na ito Kanina ko lang ito nakita, sabi ni Glenn Chong, no? Tama ang desisyon ko na tanggihan ang alok nila ng posisyon sa administrasyon ni Marcos Jr. Dahil ayaw kong bansagang public servant. May post kasi si Manila Bulletin, nagkamali May typo error Yung public servant, kasi di ba nagkaroon ng event dyan sa Office of the President. Yung isang post ng Manila Bulletin, supposedly public servant yon, yung graphics na yon, public servant. Pero nag-typo error ang Manila Bulletin, ang nasulat nila, public servant. Diba? Ito naman si Glenn Chong, syempre sasamantalahin ang pagkakamali ng iba. Ganyan yan gusto niya mag-take advantage So ginamit niya yan, pinost niya yan, sinare niya. Sabi niya, tama ang desisyon ko na tanggihan ang alok nila ng posisyon sa administrasyon ni Marcos Jr. Wow, tumanggi pa pala ito. Ano kayang posisyon? Di ba hindi ka nabigyan? Siguro, syempre, intindihin din natin, kasi pakonsuelo niya na lang sa sarili niya yan, di ba? Pakonsuelo niya yan kasi, biruin mo, di ba? Tumulong ka, yan ang dinadahilan nila dyan Tumulong ka ng kampanya, tapos hindi ka nabigyan ng posisyon. So, kaya nagagalit ngayon. Hindi lang si Glenn Chong ang ganyan ng kwento. Marami pang iba, ka-coffee. Ngayon, may mga vlogger na. Naglabasan, dating opisyalis Halimbawa, opisyal sa PCO. Ngayon, naglabasan sila dahil tinanggal sila sa pwesto. Ngayon, binabanata nila ang administrasyon. Bakit mo kasi kayo natanggal? Diba? Ibig sabihin, hindi na kayo pinagkakatiwalaan. Huwag sumama ang loob nyo. Tinanggal kayo dyan dahil bakit hindi na kayo makatulong? Diba? O wala nang tiwala sa inyo. Yun yung trust and confidence yan In-accept mo yung appointment na yan, dapat i-accept mo rin yung katotohanan na posible kang matanggal. Diba? Huwag kang kapit-tuko dyan. Diba? Tanggapin mo lang maluwag yan. Kasi ano yan discretion yan na nag-appoint sa inyo. Pahiram lang sa inyo yung posisyon na yan. So wag masyadong bitter. Siyempre si Glenn Chong, Glenn Chong, hindi pa rin dito titigil. Siyempre marami pa rin po itong birada ka-coffee. Siyempre hindi pwede. Kasi hindi ako nabigyan ng posisyon. Pero ngayon, tumanggi daw siya sa posisyon. Ayan. Itong nangyayari na yan, I intended to do it. Itong pinag-uusapan natin. Si Glenn Chong din to Sabi niya, sasampalin niya si First Lady, di ba? Natatandaan niyo. Sabi niya, I intended to do it. Gagawin niya raw talaga. Papatol talaga siya sa babae. Sasampalin niya talaga. Somebody else did it for me. Ito daw kasi yung issue na nagkasakit, nagkabukol daw kasi dahil nadapa daw itong si First Lady Liza Marcos. Gumulong daw, nagkabukol. Ewan ko kung ano yung mga ini-invento nila mga sakit dyan. Kasi di ba, may sakit ang First Lady at si PBBM. Sabi nila, hindi lang daw lagnat, kundi gumulong daw, nagjumbagan. Yan yung mga terms nila dyan Nila ni Maharlika. Basta dami nila mga fake news na pinapakalat dyan. Sabi ni Glenn Chong, I intended to do it. Yung sampalin niya raw. Somebody else did it for me. So, kumbaga, may taong kumilos o kung ano man po kumilos para gawin daw yan on his behalf. I thanked him for doing me a big favor. Sino yan? Pinapasalamatan niya. Nagising ang bruha. O, biruin mo Ano ba talaga Glenn Chong? O, bruha pala ang tawag niya. Oy, bruha! Nagising ang bruha sa brutal na katotohanan. Sampid ka lang. Ano pinagsasabi ni Glenn Chong? Hindi mo na ito maintindihan kung ano nung lumalabas sa bibig na nito ni Glenn Chong Kung ano-ano ng mga fake news ang pinapakalat nito o nilalabas sa kung saan-saan ni Glenn Chong.
Gusto kasi ni Glenn Chong sa commissioner ng COMELEC, commissioner daw po ng COMELEC. Yan din ang narinig ko, chairperson pa nga ang gusto eh, ka-copy eh. Yan pa nga ang gusto niya dyan, hindi nabigyan. Baka binigyan ng posisyon, hindi niya gusto, no? Kasi siya daw ang tumanggi. Wow, tumatanggi sa offer ha. Rose Yap, hello ka-coffee. Yan, good evening. Yun ang mahirap, binigyan ka na ng posisyon, mamimili ka pa ng iba. Diba? Kaya ka nga nilagay dyan dahil sa tingin ng nag-appoint sa'yo, baka makatulong ka dyan or hindi mo pa deserve doon sa mas mataas na position eh. Ganun lang kasimple yun eh. Diba? Ilalagay ka dyan kung para dyan ka talaga, kung kaloob ng Diyos na dyan ka talaga, dyan ka mapupunta. Kung hindi ka binigyan ng posisyon na yan, ibig sabihin lang yan, either hindi ka qualified doon sa posisyon na yan o hindi ka pinagkakatiwalaan ng nag-appoint o ng presidente para sa posisyon na yan. Diba? Antayin mong mahinog ka. Diba? Huwag mo ipagsaksakan yung sarili mo. Mapapansin nila yan kung may potential ka at dapat doon ka sa posisyon na yan. Siguro, inalok siya, ingrata ka pala. Binigyan ka na ng posisyon eh. Ay, ayoko yan. Gusto ko yung mas mataas. Ganyan ba ang ugali mo? Siyempre, kung ako'y mag-a-appoint, huwag ka nang bigyan ng posisyon, iba ka rin eh, di ba? Ang kapal na mukha, di ba? Janelle Florentino, baliw na yan si Glenn Chong ha, baka gusto niya siya ang sampalin ko pag nagkita kami. Naku, magkakakaso ka pa dyan. Janelle Florentino. Lisa Reyes, baka gusto muse sa Senado. Walang ganyang posisyon naman eh. Dapat ma-disbar itong si Chong. Loko yan, loko-loko na raw ha. Aurelio Zimara, happy viewing po sa inyo. Kay Emily Arcega, tama ka dyan ka-coffee. Hello sa inyo dyan, Ma'am Emily. Pele de la Cruz, yun ang padadaanan ko. Yung pag-akusa kay Glenda Chong. Yan, maldita talaga yan si Glenda Chong. Sabi ni Jojo Crer. Ayan, bruha. Bruha, tinawag ng bruha si First Lady. Ano ba talaga? Ayan, mga termino mo ha. Maldita talaga yan si Glenda. Roger Kagitla, isa na si Trixie, panay na banat pati 20 pesos bigas, wala daw siyang ginagawa. Dahil para sa kanya, pangarap at pangako magkaparehas na dapat tuparin niya. Ewan. Samantalang noon, himod kayo ng himod. Ngayon, iba lang sinasabi niyo, bira na kayo ng bira, porque natanggal kayo. Nilda Galvez, yan, like mga ka-coffee. Huwag kayong magdamdam. Antayin niyo yung panahon na para sa inyo. Diba? Malay nyo, manalo kayo, next presidential elections, hindi appoint ulit kayo, di ba? Huwag bitter. Tinanggal ka dyan dahil may ipapalit sa'yo na mas mainam o hindi ka na nakikitaan ng potensyal o wala nang tiwala sa'yo. Gusto mo ba yun? Nandiyadyaan ka pero ifo-float ka? Hindi ka bibigyan ng trabaho dahil hindi nagtitiwala sa'yo, di ba? Sasahod ka lang pero wala kang ginagawa. Di ba? Pangit din, di ba? Hindi ka pinagkatiwalaan, kaya ka pinalitan. Dahil kung pinagkakatiwalaan ka pa, ilalaban ka niyan, ipaglalaban ka niyan. Gusto kasi nila Lady Chong, siya ang First Lady. Ayan, baka ganun niya. At si Maharlika, di ba? First Lady din. O naging boba na si Trixie, sabi ni Victoria Carpio. Ewan ko, hindi ko nakikinig sa kanya ka-copy. Hindi ko siya pinapakinggan na eh. Anyway, sige. Julius Eniel, happy viewing sa iyo. Pele de la Cruz, kay Jackie Brito, hello sa inyo. Nasa Facebook. Ako yung magpapaalam na sa inyo. Medyo napahaba na naman po tayo ngayon. Rose Yap, nakakabwisit yung si Rocky ha. Dapat talaga makasuhan na yan. Anyway, thank you Coffee for joining me this evening ha. Ngayon po Sabado ng gabi. Thank you sa pagsama sa akin. Ingat po kayo ha. Nasa Facebook po kayo, palabing na lang, palike na lang po or follow ng ating Facebook page. Either way, no, like or follow sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo, click lang po ang subscribe. At yung mga bago lang, attendance check muna kayo dyan. Click nyo lang po yung like ka-coffee ng ating video para makapag-attendance kayo. Habol-habol na lang. Alright, sige, thank you sa mga sumama sa akin. Ingat kayo ha, ka-coffee. Nasaan po kayong panig ng daigdig? Good night. Bye-bye, everyone.